So mga kababayan, ayan, good morning, good evening, good afternoon. Kung saan man po kayo ngayon, ako po si Kent Garcia, nagko-content na naman ulit. Ito mga kababayan, sa content nating ito ngayon, sa vlog nating ito ngayon ay kakabahat. May kakabahan, may matatakot at may mag-iimpake na dito. Bakit? Mga kababayan, ito kasi, according kasi sa press briefing ng Malacanang together with si Claire Castro, meron kasing mga journalist, mga reporter na nagtatanong kung willing pa ba si Pangulong Bongbong Marcos na tawag dito, sumali muli or mag-rejoin sa International Criminal Court ang Pilipinas. Ngayon, ang sagot po mga kababayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa together with Attorney Claire Castro, willing daw, open naman daw si Pangulong Bongbong Marcos na sumali muli sa ICC. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, noong 2019 ay tinanggal po ni dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte ang ICC or ang Pilipinas pagiging miyembro sa ICC kasi nga ang ICC ay nag-imbestiga sa kaniyang war on drugs dahil sa crimes against humanity at yun nga ang kasagutan ngayon, nakulong po siya dahil po sa ginawa niyang war on drugs 1 or war on drugs na hindi dinaan sa due process, yung pagpatay sa mga addict di umano. So ngayon mga kababayan, meron po akong balita na i-share sa inyo. Ito po ay mula sa UNTV na kung saan si PBBM bukas sa pakikipag-usap ukol sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. So mga kababayan, eto na. I-play po natin. Pakinggan nyo po. Ito po mga kababayan. Wait lang po ha. Bubuksan ko lang po at i-play po natin. Wait lang, may ads lang po. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipag-usap ukol sa muling pagsali ng Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipag-usap ukol sa muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ito ang sagot ng Malacanang sa panawagan ng United Nations Special Rapporteur sa gobyerno ng Pilipinas na muling buksan ang diskusyon para sa reassession ng bansa sa Rome Statute ng ICC. 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute kasunod ng paglulunsad ng ICC ng investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Ayan nga po, mga kababayan. Narinig nyo naman po, willing, open, para sumali muli si Pangulong Bongbong Marcos at ang Pilipinas giging miyembro ng International Criminal Court. So ngayon mga kababayan, kung sakali ba na ang Pilipinas ay sasali muli pagiging miyembro ng International Criminal Court or ICC, may possibility na ba na si Sara, si Bato, si Bongo at iilan pang mga personalidad na sangkot sa war on drugs, sa kasong crimes against humanity ni Digong na kasalukuyang nakakulong ngayon sa Netherlands sa The Hague, may possibility na ba na maaresto sila? Yes po. 110%. Once na magbukas muli ang Pilipinas, pagiging miyembro ng ICC, ang mga kasamahan dati sa panahon ni Duterte, lalong-lalo na ang PNP chief na si Bato de la Rosa at ilan pa mga PNP na sangkot sa war on drugs, pati ang anak niya na si Vice President Sara Duterte, pati ang kanyang Special Assistant of the President na si Bongo, makukulong at maaaresto. Actually mga kababayan, nasa balita na din po yan at pinost na din po ng ICC sa kanila mismong page na meron pong mga sangkot doon sa war on drugs ni Digong na sunod na aarestuhin at siyam pa na iilan sa mga personalidad na kasali sa pagpa-implement ng war on drugs. Merong siyam, pang-sampu kasi si Digong. So si Digong po ay kinulong, meron pang siyam na aarestuhin na hindi
pinakita or naka-redacted. So, redacted po kasi nakalagay, pero siyam. At mismo kinumpirma din yan ni Vice President Sara Duterte na alam niya na isa siya sa huhuliin ng ICC. Kasi siya din daw mismo ay pinagbawalan ng pumasok doon sa ICC Facility Center noong binisita niya ang kanyang ama kasi ramdam niya na kasali siya sa aarestuhin ng ICC. So, yan mga kababayan, kinakabahan po ang mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos dito, lalong-lalo na ang mga Duterte groups. Kasi sila po ang nasa listahan ng Duterte groups na aarestuhin ng ICC, mga kababayan. So ito po, kung sakali, sa mga nagtatanong, so Ken, pag open na ang Pilipinas, pagiging miyembro ng ICC, makakauwi na si Digong. Yun ang tanong kung tatanggapin siya ni Marcos. Yun ang tanong kung papayag si PBBM na pauwiin yan. Once na pumayag si PBBM na pauwiin yan kasi miyembro na tayo ng ICC, magugulo ang Pilipinas. Mas lalong doble ang magiging kalaban niya. Bakit? Ang nagpakulong kay Duterte ay ang kalaban ng mga Marcos, na which is ang liberal. Ngayon, ang liberal po ay nakasuporta kay Marcos dahil sa mga ginawang kagustuhan ng liberal at naging gusto din ni Marcos, katulad ng pagtanggol sa West Philippine Sea at pagpapakulong kay Duterte, no? At pagsugpo sa mga tiwali, katulad yan sa Pogo, illegal na Pogo. So, yun po mga kababayan. So, ginawa ni Marcos ay suportado ng liberal. Ngayon, once na pumayag si Marcos na ibalik ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC at payagan niya na umuwi si Duterte sa Pilipinas, madoble ang magiging kalaban niya. Ang mga Duterte at mga Liberal Party. So, gusto ba ni PBBM yon? Kasi kung tutuusin natin, mas marami po ang liberal kaysa sa DDS. So ngayon mga kababayan, kapag pinayagan ni PBBM yun, magiging magulo po lalo ang ating bansa. Magiging dalawa na ang magiging kalaban niya, ang mga Duterte at ang Liberal Party. Kaya ngayon, depende na yan kay PBBM kung tatanggapin niya ang interim release ni Digong para makabalik sa Pilipinas. Para sa akin, wag na. Magulo. At saka, kapag pinapabalik nyo yan, si Digong sa Pilipinas, malayo lang, 1-2 buwan yan, maghahasik ulit ng lagim yan. Magugulat kayo. Yung mga witnesses laban sa kanya, isa-isang matutumbayan. Babalikan niya yan. Kaya nga, mga kababayan, nanawagan ang Commission on Human Rights lawyer, no, sa mga biktima ni Digong sa war on drugs at sa extrajudicial killings na wag aprubahan ng ICC ang interim release na hiling ni Digong kasi nga makakagawa si Digong ng kababalaghan. Babalikan niya itong mga witnesses laban sa kanya at banta yan sa mga witness laban kay Digong. Kasi babalikan talaga yan, mga kababayan. Kaya, siyempre, si PBBM, ang inisip niya, kapakanan ng Pilipino. Sabi nga ni PBBM, kung gano'n na lang kadali, ang bantaan, ang buhay ng isang presidente, paano pa ang mga, ordinaryong Pilipino. So, gano'n din daw kadali, patayin ang mga ordinaryong Pilipino. Kung mismong ang presidente ay gano'n lang kadaling bantaan. Diba? So, malayo pa sa bituka kung aprubahan ni PBBM na pauwiin si Digong. Pero, 110% may possibility na sasali muli ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Kaya ito si Bato, si Bongo, si Sara, and the rest, kabahan na kayo. Kakabahan talaga sila dito, mga kababayan. So, yun lang, mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan yung ating content, yung ating vlog. So, maraming salamat. And sa mga gusto pang manood ng maraming videos patungkol sa mga balita at pangyayari sa politika ng ating bansa, andito po ang aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat. Thank you.